Rachel Gongo from ESID2A, and today I will present my reflection for the event-driven. This presentation contains different projects I work on where I apply my knowledge of Java abstract window token components, GUI, design, and event-driven functionalities. So, project overview. Home Finder is a web-based tool na gidesign para sa masayon ang pagpangita o pag-manage sa balay. Pwede ang mga users maghimo og account, mangita og property o mag-manage sa ilang listings based sa ilang rule. Na user registration ninyo, mga secure role selection para klaro kung renter, agent, or admin. Ang mga agents makamanage sa properties, ang renters makatanaw og makasave sa listings o ang admin nagbantay para sa security. Overall, ang Home Finder nag-offer og simple ug user-friendly interface para mas nindot ang experience sa pag-search of real estate. So, this project is called Home Finder. It is a web-based tool designed to simplify the process of searching and maintaining homes. So, users can create accounts and manage listing depending on their roles. So, natay full name, last name, email, password, confirm password, or yeah. Renters can browse and save property listings. Agents can host and manage their properties. Administrators will assist the system of safety and security. The overall goal of the system is to provide a simple, safe, and effective platform that improves the real estate searching experience. Java abstract window components used in the project. In developing the Home Finder user registration module, several Java components are utilized to design the graphical user interface. Frame acts as the main window application where all elements are placed. Panel divides the interface into sections such as the left landing area and the right registration form. Label displays the instructions like first name, email, password, and role to guide the users. Text fields provide input boxes where users can type information such as their name and email. Password and field text field with echo character. Use the password and confirm password fields to hide input characters for security. Choice drop-down menu allows users to select their role. Interactive elements such as create account and log in the perform actions when clicked. So to develop the Home Finder module, uses several Java abstract window components. A frame acts the main window. Panels divide the screen into a branding area and a registration form. Labels give instructions like first name, email, and password. Text fields allows the users import information. Password field is used to hide characters for security. Choice drop-down menu lets users select their roles such as renter, agent, and admin. Buttons provide interactively such as create account and login. A Canva is used to display. Canva is used to display the logo. Lastly is layout managers like border layout, grid layout, and flow layout ensure proper alignment and spacing. GUI layout is sa left na ang logo, system name o tagline nga nakabutang sa branding o sa trust. Sa right panel makita nato ang registration from the registration form na diha ang mga text fields para sa input, password fields, role drop down o action buttons. Gigamit ang border layout para mabahin ang duha ka panels o grid layout or flow layout sulod sa form para limpyo og hapsay ang pag-alignment. Design and key points. So, ang design kay duha ka panel layout para klaro o balance. Sa left panel makita ang logo, system name o tagline para sa branding and trust. Sa right panel na ang registration form o arranged vertically. Na inputs, fields, role drop down o action buttons para sa create account o login. Overall, simple, readable, o user-friendly ang design, professional user-centered. Events and functionalities. The event in this interface involve around action listeners on buttons, save, cancel, update, delete, and users input through text fields. Functionalities include adding new apartments, editing details, deleting records, and managing images. All work supported by input validation to ensure data accuracy. Text fields input events. User enter details such as title, description, location, price. Sa text field input, ang user mo type og details sa title, description, location, price, area, bedrooms, bathrooms, and image. Kada text field mo capture sa input nga gamiton niya for validation of storage. Each text field captures user input which will later be validated and stored. Okay, input validation. Example, ang price o area kinahanglan numeric o dili dapat i-leave blank ang requirement fields. So, sa save apartment button, kung i-click ang save apartment button, ma-trigger ang action listener ang inyong trabaho kay collect tanan data gikan sa fields, validate kung sakto ba, kung kumpleto ang inputs, i-save ang details sa database or internal storage. O maghatag feedback sa users kung success ba siya or na error. So, kini nga part nag-focus sa correct input, data validation o smooth saving process. Cancel button action listeners triggered when the ano siya kung giingon. Update button action listeners located outside the form at the bottom right of the interface functionality allows the users to update details of existing apartment, refills the form with the current apartment data, save the update values of after editing. Update button naa sa bottom right sa interface ang purpose ani kay i-update ang existing apartment automatic na refill ang form sa current data unya kung mahuman na og edit na save ang update values. So ang cancel kay para sa discarded here while ang update kay para sa modify o save changes. Delete button action listener also for database or ang delete button na sa bottom right sa interface kung i-click iyang trabaho kay i-remove ang selected apartment record sa database or list. Pero usually mo ask siya confirmation before i-delete
para maligayon ang sayop nga pabilit. Sunod, ang image path field optional siya. Kung ang user mo enter og path or mo select og image, ang system mo check og exist ba ang file. Ang mga gamit ani kay para sa attach ang apartment images aron ma-presentable ang og attractive ang listing. So, kung ang picture nagpakita og order tracking interface nga gihimo gamit ang Java Abstract Window Toolkit. So makita diri ang daghang order sama sa order 1, order 2, o order 3 nga nag-display sa product name ug delivery status kung ship, delivered or pack. Sa ubos sa matag order na ay action buttons nga rate, help, complain or cancel. Kini nga mga buttons makatabang sa users ug muhatag og feedback, maayo og tabang o cancel sa order kung kinahanglan. Sa taas na pud ang filter by status drop down aron ma-organize ang orders ug makita dayon kung unsa ang pag-progress. Overall, simple ug user-friendly ang layout para sayon ra sa mga customers ang pag-monitor ug pag-manage sa ilang order. The project nagamit og daghang Java Abstract Window Toolkit components para buhaton ang order tracking interface. Ang frame mao na ang window makita tanan elements. Ang labels gigamit para ipakita ang order, number, product name ug status. Sa taas ang choice components o drop down para ma-filter ang order based sa status. Kada order gilap sa sulod sa panel para ma-organize ang details actions. Sa ubos na ang mga buttons same sa rate, help, complain, and cancel para sa user interaction. Tungod ani ang interface mahimong interactive o functional para sa users. So, GUI layout. Ang GUI layout sa order tracking system kay simple, structured o user-friendly. Sa taas, makita ang title nga order tracking o ang filter by status drop-down nga makatabang sa users para i-filter ang order based sa ilang status. Ang main section i-divide into panels. Kada panel mag-represent og isa ka order sama sa order 1, 2, ug 3 sulod sa panel nga na ang product name o status nga gi-display gamit ang labels sa ubos na ang role buttons nga rate, help, complain o cancel para sa user actions. Gigamit ang order layout para i-separate ang header sa taas gikan sa main content o grid layout or flow layout. Para haksay ang mga arrange ang mga order panels. Tungod ani ang layout balance dali i-navigate o functionally para sa pag-track sa daghang orders. Design and key points. Ang order tracking interface ay clean o panel based naka-focus og clarity, interactive o consistent layout. Sa header na ang title o filter by status drop-down para ma-sort ang order sa main area. Nasa panel ang nagpakita sa order details o action button same sa rate, help, complain og overall simple o klaro ang design sayon gamiton og dali ma-manage ang mga orders. So ang filtering feature. Ang filter by status na makatabang navigate kay makita ra dayon ang orders nga interesado ang orders na ay consistency kay tanan panels parehas og design ug layout. Ang system able kay pwede ra dugangan og daghang orders pinagi sa inyong panels. Overall, ang layout kay user friendly o structured. Mao na ang sayon ra pangitaan og ang info og buhaton ang actions. Drop-down menu filter by status choice component event triggered item listener. Ang drop-down menu filter by status ay gamit ang item listener kung mupili ang user og options sama sa all ship, delivered o pack, automatic nga mo-update ang display para makita ang relevant orders. Sunod ang rate button gamit ang action listener kung i-click pwede ang user mohatag feedback o rating sa product o mo-open siya og form para i-submit ang comments. Ang help complain button kay action listener gyapon kung i-click mo-open ang compliant from form nga dili makasulat ang user sa ilang issue sama sa late delivery or damaged product para ma-forward sa customer support. So kani nga events naghatag og direct interaction o control sa users. Cancel button gamit ang action listener kung i-click maka-cancel ang user order na wala ka ng trigger. Usually nakapag confirmation dialog para maligayon ang sayop na cancellation. Sunod, ang order panels kay dynamic display gihandle ni sa layout manager o component rendering. Kada panel nagpakita sa order dito sama sa number, product ug sa status. Kung may changes, example gikan sa pack to ship, automatic nga ma-refresh ang labels. Lastly is frame main window gamit ang window listener kini ang nag-handle sa events sama sa pag-open, minimize o pag-close sa application. Kung i-close ang window, automatic nga mo-end ang program. So kini nga events nagpakita nga ang system ay responsive ug interactive. So diri sa project sa Sabong Online Management developed using Java Abstract Window Toolkit, providing a modern and interactive platform for managing online cockfighting events. It allows users to view the screen and tap of wallet with easy navigation through header buttons like register, roster, admin, and layout. A central welcome message introduces the platform, while action buttons give direct access to key features. The system focuses on usability, clarity, and scalability, ensuring simple navigation and feature expandability. So, ano siya? Ang Sabong Online Management System nga gihimo gamit ang Java Abstract Window Toolkit naghatag og modern ug interactive nga platform para sa pag-manage sa online cockfighting events. Pwede ang users maka-view matches, register teams o top up wallets. Nasa header button ang user admin og layout. Para sayon ang navigation sa center makita ang welcome message ug napod ang mga action buttons plus upcoming matches section para direct access sa features. Overall, ang system naka-focus sa usability, clarity ug scalability, simple siya gamiton karon ug expandable for future features. So, Java Abstract Window Toolkit components used in the project. Una, ang frame na nag-serve as main window container sa kanang elements. Ikaduha, ang labels na nag-display sa system title welcome message up ug upcoming matches para sa klaro sa users. Sunod, ang button sama sa view matches register team, top up wallet, register, roster, admin, and logout nga mo-perform og specific action kung i-click. Lastly, ang panels gigamit para ma-organize ug group ang components. Aras
structured, balanced, ug easy to navigate ang interface. So simple pero organized ug functional ang design ani nga components. So ang GUI layout una ang header section nga nasa taas makita ang navigation buttons nga register, roster, admin ug logout. Naka-horizontal align sila pag consistent ug simple ang navigation. Ikaduha ang central section nga naa sa tunga nag-display og welcome message sa ubos. Naa ang tulo ka action buttons, view matches, register, team, bookmark at wallet sa nag-arrange vertically para sa iyo na ma-access ang core features. Ikatulo ang upcoming matches section nga nag-update sa mga event. Ang paggamit sa border layout, grid layout o flow layout nakatabang para organize, balance ug users friendly ang system na dili ra i-navigate ug laro ang features. So, sa upcoming matches section, makita sa ubos ang sa action buttons ang labels nga upcoming matches. Kung walay event, gawas ang message na no upcoming matches found para update gyapon ang users. Ang layout style kay gigamit ang border layout para imutang ang header sa taas ug ang content sa center. Ang panels nag-group sa button og label samtang flow layout o grid layout ang gamit para review o hapay ang alignment og spacing. Design and key points. Una, header section ang underline navigation button sa register, roster, admin o logout para sa dali nga access. Ikaduha ang section ang nga nagpakita og welcome label og main action buttons, view matches, register team og top up wallet nga gi-arrange vertically. Sayon gamiton. Ikatulo ang upcoming matches section nga nag-display sa event o placeholder message kung walay naka-schedule. Overall ang design kay klaro simple, walay sobra nga details og easy navigation tungod sa accessible nga header buttons. So, ang user interaction makita sa action buttons nga view matches, register team o top up wallet direkta nga makagamit ang user sa core features. Event updates the upcoming matches section informs users about scheduled events, enhancing user engagement. Ang upcoming matches section magpakita sa mga scheduled events mao nga mas engaging ang system. Consistency buttons labels are consistent style and alignment ensuring a uniform look across all sections. Naay consistency kay ang buttons labels ay style alignment plus scalable. Ang design pwede dugangan og features without guba ang layout. Overall ang system kay user friendly, clean, structured mo na nga sayon ra sa tungkol ganito. Events and functionalities. Button events action listener. Ang mga buttons ay gamit ang action listener para sa user action. Register roster button mo open og form para i-register ang manok sa upcoming matches. Admin button redirects to the admin dashboard or login, allowing authorized users to manage matches, team and system settings. Ang admin button mo redirect sa admin dashboard or login para sa pag-manage sa matches, team o system settings. Logout buttons. Ang logout buttons mo end sa session ug mobalik sa login screen para secure ang account. Ang view matches button mo display sa list schedule ka fighting matches, abil na ang details sama sa date, time o participants. Ang registered team button mo open og form para maka-create or maka-join og team. Ang top up wallet button mo hatag og function para maka-add og balance sa wallet for betting or participation. So ang tanan buttons na focus sa direct interaction og accessibility sa core features. So, label functionality. Sa label functionalities, ang system title og welcome manage informative ra, walay interaction pero mas importante para sa clarify og guide sa users. Ang upcoming matches label dynamic siya. Kung walay naka-schedule mo gawas ang message nga no upcoming matches para update ihapon ang user in real time. Para sa panel functionality, sa header panel nag-group sa navigation buttons para organize ang interface. Ang main panel nag-hold sa welcome message o action buttons para klaro o structured ang flow. Ang upcoming matches panel dynamic pod kay mo update og automatic kung naanay matches, mas interactive og informative ang system. So ang functional flow is sa system klaro og direct. Una sa user navigation, ang panels o buttons na guide sa user smoothly gikan sa registration hangtod sa participation. Sa dynamic updates, ang ikaduha ang makita sa upcoming matches section ug automatic mo update kung naanay new events. Lastly, ang session management. Ang layout button nag-secure sa user account after magamit ang system. Overall, ang flow kay gi-organize, update ug secure para sa users. So that's all. Thank you, sir.